titignan natin kung ano ang naging grounds kung bakit nila cite in contempt yung dalawa. Una ay si Ka Eric at ang grounds for Ka Eric is yung hindi niya siwalat kung sino yung kanyang source. Kasi ayon kay Ka Eric ay ini-exercise niya dito yung Soto Law kung saan hindi pwede or may karapatan ang mamamahayag na hindi identify yung kanyang source. Ito namang si Doktora Lorraine Badoy ay dahil daw sa kanyang pagsisinungaling. So, napakababaw kung tutuusin. Alright? Napakababaw. Ngayon, ang pinaka recent na update natin dito sa SMNI ay nag-file ng House Resolution, itong mga House of uh, Congressman pala, na i-cease yung operation nung SMNI. So kitang-kita ninyo, napakahalatado na talaga. Ngayon, ganito pala. Pwede na may reason behind this na talagang ito na talaga yung plano kung tutuusin. Kasi kung titignan natin dito, itong si Romualdez, kung babalikan natin, ay nakipag-joint venture sa ABS-CBN. ABS-CBN, kahit sabihin na natin, ito, nung May pa ito, only for radio daw, not for TV. Pero, saan pa hahantong yan? Diba? Saan pa hahantong yung radio daw, not for TV? Pero, darating din tayo sa usaping ganyan. So, nakipag-partnership nung May 29, itong si, wait. Nakipag-partner si Martin Romualdez nung May 29 kay Lopez, which is nung 18th Congress, talagang dininig ito ng husto ng House of Congress ang mga paglabag, particular sa taxes ng ABS-CBN. Ngayon, nakipag-partnership na sila. Ngayon, ano yung relevance at ano yung connection itong pinaggagawa nila sa SMNI na parang tila baga ay nasi-single out yung SMNI? Kung titignan natin, SMNI lang ang bukod tanging lumalaban sa insurgency. Sila talaga yung matapang, no? Bukod tangi, SMNI lang ang nagbabalita kahit ito ay kontra doon sa hindi magandang ginagawa ng gobyerno. Bukod tangi. Kaya napapansin natin kung bakit sinisingle out ang SMNI. Tignan natin. Ito, ayon sa balita, ito from the news site ng gobyerno mismo sa PNA, Sabi ni Marcos, ini-ensure niya yung ABS-CBN would secure congressional franchise once na nasettle nila yung kanilang problema. Ngayon, kung titignan natin, itong prangkisa ng SMNI under Suarasog Media Corporations ay naibigay sa kanila noong panahon ni Pangulong Duterte. Ayan under Channel 43. Ito namang itong media naman ni Villar, nakakakuha niya nung nanalo si Marcos, ay ibinigay naman sa kanya itong Channel 2, yung frequency na Channel 2. Ito namang Aliw Broadcasting Corp, hindi ko alam kung kanino to, ay ibinigay naman yung Channel 23. So itong tatlong channel na ito, Channel 2, Channel 23, at Channel 43, ito po ay galing sa ABS-CBN. Nagamit po or gamit, kumbaga ay frequency ng ABS-CBN nung sila pa ang naghahari at namamayagpag
Ano ho? Ngayon, i-connect natin ito doon sa pag-merge or pag-venture, joint venture ni Martin Romualdez sa ABS-CBN. So kung i-connect natin ito, so itong Suarasug na under SMNI ay medyo ini-issue na ngayon. So ngayon, kung ito ay tatanggalan na nila ng karapatan sa frequency at channel, kanino kaya ito mapupunta? Without even knowing, okay, itong channel 2 na ito, nandun na kay Villar. Ayan, kay Villar na ito. Itong Aliw Broadcasting Corp, Channel 23. Itong SMNI, Channel 43, yung frequency na yan. Lahat ng ito ay pag-aari ng ABS-CBN. Ngayon, nakita naman natin ang connection, si Romualdez ay in partnership with ABS-CBN. Alright? Ngayon, kung titignan natin, hindi kaya may connection ito sa pinaggagawa ng House of Representatives kung saan ito ay pinangungunahan ni Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, kung saan ang dahilan, ang pinaka-root cause kung bakit nag-hearing sila ay because of that 1.8 billion travel expenses ni Tambaloslos daw di umano ayon kay Eric. So dahil dito doon siya pinatawag itong dalawang ito at dininig nga yung SMNI hanggang sa sunod-sunod na ngayon daw ay gusto nilang i-suspende itong SMNI. So nakita ninyo yung relevance at connection doon sa SMNI at doon sa merging or joint venture ni Martin Romualdez with ABS-CBN na noong araw ay talagang nakita natin kung gaano nila ipinaglaban, including Marcoleta, kahit yan sila House Speaker, sila Mike Defensor, mga ganyan. Tapos ngayon, ang tatanggalan nila yung isang istasyon na numero 1 ng kampanya sa gobyernong ito. Samantalang nung panahon ng kampanya, yung mga media na yan, ABS-CBN, GMA, TV5, lahat ng mga yan, panay paninira kay Marcos ang ginawa. Ngayon, yung istasyon na tumulong mismo, isang pinakamalaking kontribusyon kung bakit nanalo itong administrasyon na ito, siya naman ang tatanggalin. Kung i-connect natin ABS-CBN, Martin Romualdez, merging, joint venture, siya yung may issue, 1.8 billion, Senate in contempt yung dalawa, ipapasuspende yung SMNI, tapos ang susunod yan, tatanggalan ng prangkisa, i-revoke yung prangkisa, saan mapupunta? Dito na kay Martin Romualdez under sa kanyang Prime Media Holdings. Which is kukunin na nila yung frequency na ibinigay ni Pangulong Duterte sa SMNI or Suarasug noong panahon ni Tatay Digong. Kaya kitang-kita ninyo yung connection dito na kahit merong malinaw na paglabag kung bakit paglabag doon sa pag-cite in contempt nila doon sa dalawa at dito nga sa sinasabi nila na isususpende nila, abangan natin kasi yan talaga ang plano nilang gawin. Tanggalan ng prangkisa, bring down SMNI. So, bantayin natin itong galawan nitong House of Congress, itong administrasyon na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat.